Bayan, para po sa update ng lindol sa Manay, Davao Oriental, makakapanayan po natin ngayong umaga sa linya ng telepono si Manay Mayor John Marco Dayang Hirang. Magandang umaga po, Mayor. Good morning, sir. Okay, sir, maaaring niyo po bang i-detalye sa amin yung sitwasyon ngayon dyan sa Manay? Actually, sir, ang sitwasyon nito sa lungsod ng Manay is una, may mga evacuees kami, may mga families affected, no? Halos lahat apektado. Mga damages ng mga bahay, government facilities, may mga tuloy mga damages. So, nandito naman yung mga tulong na galing sa nasyonal, sa provincial. Ngayon, ang ginagawa namin is ongoing ang distribution ng relief goods, mga tents, hygiene kits, mga galing sa mga private sectors na mga tulong, no. Ang iba dahil nga sa meron pa rin tayong aftershock, lalo na sa coastal barangays, may mga evacuees pa rin tayo na nandoon sa mga medyo malayo sa dagat, no, dahil medyo na trauma sila, no. Meron din yung ayaw na magtira muna sa bahay, gusto sa open grounds talaga dahil nga sa aftershock. Sir, meron po ba kayong datos kung gaano kadami yung mga kababayan natin na nasa mga evacuation centers? Sa ngayon, sir, yung mga kababayan natin sa evacuation kasi pag once na walang aftershock, lalo pag may araw, umuwi din sa kanila, pero pag gabi, doon sila nag-stay doon sa medyo mataas na area. So nasa mga more or less 300, 400 families, no? Doon sila ngayon, nagpabalik-balik lang, no? Uwi, sandali, tapos babalik na naman doon. Okay. Well, sir, kailangan pang i-check ito, no, ng mga engineer ninyo. Yung mga facilities, kagaya po ng mga buildings at maging ng mga ospital. Gaano po kaya, ilang araw po kaya yung itatagal pa o ilang linggo bago tuluyang masabing safe nang pasukin yung mga ospital o yung mga iba pang mga buildings? Actually, sir, yung hospital hindi na pwede, na talaga, due for demolition na hindi na pwede siya. No, sirang-sira yung hospital. May mga barangay hall tayo na hindi na rin pwede magamit. Ongoing yung inspection ng mga engineers, kaya nag-request na rin ako ng engineer na tumitingin sa building, ibang mga engineers na galing sa province, galing sa region, para makatulong kasi may mga bahay din dito na naghahingi ng tulong sa akin, mamayari, na kung pwede ma-check din nila kanilang bahay, no? Lalo na yung isang kumbento namin dito na 3-story, hindi na rin pwede ma-stay yan. So kailangan i-demolish agad kung bigla naman lakas ang lindol, baka mag-collapse, tapos may mga bahay sa gilid. Well, sir, sabi mo, i-demolish na yung mga ospital dahil nga hindi na pwedeng pakinabangan ito at delikado na. Nasaan po ngayon yung mga pasyente at mga health personnel? Actually, sir, meron tayong super health center, no, na hindi pa namin nagamit. So lahat noon sila inilagay ko sa super health center, lahat ng facilities nandun lahat, no. So yun ang in-inspect ko kagabi. Plastado man, okay man sila doon. Okay. May mga interesado po ba nagpaabot sa inyo ng interes na tumulong mula sa pribadong sektor or maging sa mga non-government organization? At kung kailangan nyo po ng tulong, ano po yung mga pangunahin dito? Actually, ang kailangan talaga namin dito, sir, is yung tubig. Yung tubig dahil nga nung paglindol, nasira yung mga refilling station dito sa Manay, no? Yung sources na disrupt, no, dahil naputol yung mga hose. So isa namin yan, although meron na kaming mga technical persons na nag-aayos ng mga linya ng tubig, no? Nag-request na rin ako sa province na matulungan, pati sa national. So ngayon yung tubig na mainom lang, sir, kay isa na problema. Of course, kaya mga goods, mga kits, sleeping kits, no? Then may mga solar lamps, need din namin sa mga evacuees dahil sa mga area na kung saan sila nag-stay, tents. Yan yung ating mga needs.
Okay. Well, pangunahin po itong malinis na mainom na tubig. Ano? Kanino po dapat makipag-ugnayan yung mga NGOs o pribadong sektor sakaling gusto nila maghatid ng tulong sa Manay? Sa Operation Center po, sir, nandito sa Manay, meron tayong Operation Center na sila ang nagatanggap ng lahat ng mga tulong, no, galing sa mga NGOs at mga private sectors. Ngayon po namin na agad makabangon ang Manay Davao Oriental. Maraming salamat po. Alam namin na abala po kayo. Nakapalingan po natin Manay Mayor John Marco Dayanghirang.